Alright, so magkano nga bang kinita at magkano nga ba ang naging puhunan? So yan. Alright, isang magandang araw po sa ating lahat at lalong-lalo na po dyan sa ating mga subscribers, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, paano nga ba sa katulad ko, laging bumibiyahe, sa amin at paring thinking body na laging bumibiyahe, ano nga ba ang diskarte para maibawi namin or maibalik namin yung mga ginagastos namin sa aming panggasolina pang araw-araw. So ito mga kalyabe, napakaganda po itong tips para sa mga kapwa natin biyahero na kapag may extra naman kayong pera or pwede nyo magawing puhunan, ito po yung inyong gagawin. So katulad nyo nito, sa amin kasi ang ginagawa namin diskarte, kung ano ang produkto na pwede namin maangkat galing doon sa mga pinupuntahan namin, ay bumibili po talaga kami para makabawi kami or maibenta namin dito pagluwas sa bahay or sa kung saan kami makakarating, binibenta namin para makabawi po kami at minus gastos po kami sa aming gasolina. So ito, kumuha kami katulad nito sa paring body, bumiyahe ng Pangasinan. So para mabawi niya yung kanyang gasolina, sinabihan ko siya, kumuha siya ng isda para ibenta ko dito sa Cavite. So kagabi ay kinuha ko na po yung isda doon sa kanya sa Caloocan. Sinalubong ko siya sa Caloocan para kunin yung isda na pambenta namin. So kung ano mang isda yon, abangan niyo po at makikita ninyo at malaman ninyo at pati kung magkano ang naging puhunan at kung magkano ang naging kinita sa isda na inangkat ni paring thinking body para maibenta ko dito sa Cavite. Ayan. So alam niyo naman, dito sa Cavite medyo dollar ang presyo ng mga isda. Alright, so abangan po ninyo. Alright, so magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, susubok tayo isa sa, kasi dahil nga sa medyo matumal ngayon yung ating gawa, so kailangan muna natin mag-extra income. So dahil nga kagagaling lang ng aking kumpare sa Pangasinan at may daladalang isda, so dinala dito sa atin, kinuha natin doon sa Caloocan kagabi. So ayan, susubok tayo, maglalako tayo ngayon ng isda. Ayan, so 20 kilos po yan. Titingnan natin kung gaano kabilis maubos at kung anong klaseng isda yung mas kilala dito sa amin sa Cavite. So mayroon kasi dalawang klase kasi yung isda na dala natin, isang yellowfin tuna at saka dorado. Yan. So susubok tayo para at least malaman natin, dahil yan ang pinaka-target natin dito sa Cavite, dahil nga sa sobrang taas ng presyo ng isda. So kailangan natin ng at saka para magkaroon din tayo ng extra income, hindi lang po sa paggawa ng sasakyan, kundi pati sa kung pagninegosyo. So susubok din tayo sa negosyong ganito, kasi nung nakaraan kasi nung kami ni paring Bali ang pumunta doon, is kumuha din po ako ng 20 kilos at saglit lang naubos. So ngayon ito, susubok natin at salamat po sa tawag nito, sa nagbibigay ng suporta sa amin, sa amin ni paring thinking body. Ayan, ma'am, kilala mo na kung sino ka. At yan nga, hindi namin sukat akalain to. Matagal naming binabalak ni paring body is ngayon namin susubukan yung magtitinda ng isda. Right. So dito kasi mga kalyabe, medyo natakot kasi si paring body nung una, kasi baka daw hindi agad maubos. So kapag yellowfin kasi yung isda mo, pagdating dito sa Cavite ay agad po mga kalyabe, mabilis benta po yan dito. So mabenta po yan dito sa amin sa Cavite. Ayan. At ang dorado is pangkilawin. So mayroon pa silang isda na hinahanap dito sa akin, yung isdang aabo, yung pang paksiw, yung pang pinangat. Yan ang napakasarap kasi mga kalyabe. Tapos yung isdang hubad, yun
isa din yun sa napaka gusto nila dito sa amin. Pero sa ngayon kasi mga kalyabe, limited pa kasi ang oras namin ni paring Buddy para makapag antay doon sa Pangasinan. Pero bibigyan po namin ng sapat na oras para, kasi meron na po kaming kausap doon na bangka na kami na po ang kukuha ng kanyang huli. So yun kasi mga kalyabe, naawa kasi kami sa mga mangingisda. Sila yung nagpapakahirap sa laot, tapos pagdating sa tabi is yung parang tipo bang parang hinihingi na lang yung kanilang pagod. So ngayon, para makatulong kami sa kanila, ang ginawa namin is sa amin na po ibabagsak yung huli nilang isda para kami na po ni Buddy, or ako na mismo yung magbebenta. So kami ni Buddy yung magmi-middleman, right? So ayan, abangan nyo mga kalyabe kung mauubos ba kaagad yung ating isda. At shout out nga po pala sa AAA Auto Care Service Center dyan sa Paranaque. Ayan, kaparing Archer Labado. Ayan, may order na kaagad sa atin. So isang piraso na napakalaki na yellowfin tuna. So di-deliver din natin ito doon sa kanila, sa kabila. So doon lang po ito sa kabilang subdivision sa Vallejo Place. Yan. At yung ating mga ginagawa, ayan. So yan, pinapakarwas ko na lang yung Suzuki Maruti. At yung ating ginagawang nire-restore, ayan na, forma na. So mabubuo na lang po yan. Mabubuo na po yan. At abangan po ninyo. Yan. So habang kasi linggo ngayon, so wala tayong gawa, ay papasyalan, mag part-time muna tayo ng paglalako ng isda. Alright. So si makinistang pobre naglalako na lang ng isda. Alright. Discount mo na. Kano say 50 na isang kilo. Ayan. Sige, 700. 700. Ayan mga kalyabe. Ang mekaniko ninyo ngayon, tagalako na lang ng isda. Anong ibang isda? Ito masarap to, kilawin, paksiw, Hindi ako sabaw. marunong magkilaw eh. Oo. Parang ipipili mo rin siya. So, Dali, tingnan ni Jan. yan ano. Sabaw, asin, kalamansi, okay man. Ayan. Kasi dito, hindi pa halos anong kilala dito sa atin to. Hindi nga. Yung dorado, pero yan ang pinakamasarap na ano. Gusto ko kasi yung pangay. Mayroong malalaki doon, hindi namin kinukuha nga kasi ano pa kami, subok pa lang kami mag business. Lumalin sana. Oo. Kaso napakamahal din kasi ng lumalin. Oh, ito. Sinasabawan yan. Paksiw. Paksiw. Saglit lang tayo sa playa. Arin ini. Binubutaan yan, hindi mo yung pwede Hindi, sabaw. ano yan? Masarap sabaw yan. Yellowfin yan, hindi yan ng tambakol. Yellowfin kasi yan. Yan ang tuna pag malaki. Walang kaliskis eh. Ito? Ito may kaliskis. It, Para pwede naman ako makakain. pag walang kaliskis, bawal ka, no? Kasi ano yan eh. Kung malaking malaki sana yun ang gustong gusto ni asawa ko. Mm, Yan. Magkano to, Rafi? Sa 350? 700. Ano? Slicein mo na. Bakit wala kang pang slice? Oo nga pala, no? Pang slice pala, hihiram mo na ako dyan sa kaiba. Oo, hindi ako niyan ano eh. Hindi ko Sige, na- anong slice? Tapos guntingin mo yan. Deliver na lang din. Kapitbahay. Okay, iba oh. Hindi ka iba. 700 daan eh. Makalun ka na. Ayan. Bason pa, naglalaway-laway pa. Sariwang-sariwa talaga yan. Kagabi lang yan nahuli. Pag kagabi lang yan dumaong ng Pangasinan. Sige na. Sige daw, Rafi. Ayan, sige. Slicein mo ha. Sige, kukuha mo na ako ng kutsilyo. Yan, susubok. Ganito pala yung maglako ka ng isda. Ikaw din mismo Hindi, yung... may kutsilyo ako tsaka tagtaran. Ayun, hiramin ko na lang. Tsaka sa lagayan mo, te. Yan, ganyan pala yung maglako ka ng isda. Ikaw din pala maglilinis, ang pinaka the best. Ayan, so susubok din tayo ngayon. Ayan to kasi mga kalyabe, hindi pa gaano kilala dito sa amin to, dorado. Ayan. Unlike dito sa mga yellowfin na to, kilala na to dito. Kaya ayan, kunti na lang natira. Dalawa na lang ata ang tuna. Ayan.
Shout out kay paring Thinking Body. Oh, ang service natin ngayon is si Sparky. Ayan. Alright. Maglilinis tayo. Ayan. Okay lang ba dito? Diyan banda te, may tubig. Dito na lang. Abot tubig din ano? Oo, Ayan, ang sige. haba. Right. Ayan. May hasaan pa. Maglilinis tayo ng isda. Hasain mo muna. Kaliskisan ko pa hindi na. Kaliskisan mo, syempre. Ay, bunting pa. Right. Hasain mo nga pa. Di, okay lang. Talas pa. Oh, bunting. Yun. Ito muna. Bakit kasi wala kang dapat Hindi. nagtitinda, dala-dala mga gamit. Hindi ko nga alam na ang alam ko buuhan. First time ba? First Hindi time. man ako marunong yan. Sarap nito eh. Minsan mo yan, ako na lang maghuhugas. Kanino? Oo. Yung ulo. Oo. Mag-doorbell ka na lang. Yan. Tapos yung mga gilid. Tapos yung yung habon ko. Si tatay hindi na pina-slice. Hindi na. Sila na. Hindi ako na. Dali kuya, parang may kinukuha sa taas. Yan mga kalyabe. Dorado. Marami pa dyan. Baka gusto Yung mong... buntot, kuya. Gusto, Hati lang ha, wag ako siya. kaso naglalamog ka pa eh. Ayan, shout out nga po pala sa mga lalamog riders natin mga kalyabe, no? Yung mekaniko ninyo ha, pagpasidyan nyo muna, tagala ko muna ng isda. Huwag masyado manipis rapi ha. Oo. Ayan. Tuto kayo, panghanap buhay. Alright. Ilan? Ito. Yan. Okay. Ito. Ito. Kusog pa. Saan pa? Ayan. Ayan. Hindi masyado makapal. Tama na ito. Tama-tama. Lupalupot na. Prito-prito, paksiw. Sabaw. Wala pa kuya. Hindi, may lalamog! Oo, kinukuha si kuya. Bata nila. Ang kami rin ako malulog. Nagkakagalit. Talas. Ano mo na, hasain mo na kasi Hindi, matigas kasi itong buto nito. Sa buto lang to. baka madurog laman na ayaw ko madurog. Talas.
Sino? Ewan ko lang. Hindi yan mahilig sa mga ganyan. Iwalay ko ang itlog. Yung hindi madurog ito. Hello sir. Napit ko na po sa nakatingin ako. Apo, sorry. Apo, hindi, nasa ato po. Nandito naman po ako. Kapayan naman po nila ako sir. Yan. Kung hindi ni tatay pinalinis, madugo yun. Buksan mo na ang tiyan. Parang kuha ko muna yung Yan. Anan mo na kasi. Buksan mo na. buyakin ko na to ang tiyan. Ikin mo na. Para mabuo mo. Sprayin mo to, magagalit siguro. Inabot nga ata to ng ano, ng tawag. Kasi kung nandito yun, mahilig din yun sa mga gagantagista. Maliit lang itlog. Ano yan? Kinakain pa yan? Yan. Yan. Buksan mo na. Itong atay. Sige, ako na maglinis. Yan. Ako na rapi. Ang buo pa yung pain, no. Tanggalin ko na ito, biyakin mo lang to eh. Oo, sige, ako na. Kunin ko lang yung laman, yung kinain ng isda. Kasi di ba kasama yan sa kinakain? Sarap yan eh. Ayan. Blue Marlin Rapi, sarap yan. Diyos ko. Oo. Favorite yan ang akin. Sarap din sa bulsa kasi yung presyo. Okay lang, basta press na press. Yan ang mga pasto nila. Kahapon naglako-lako ko. Pag Batangas ako kumuha doon sa Nasugbo, yun, mga lapu-lapo. Pero pag mga isdang laot, sa ano ko, tawag nito, Pangasinan. Yan. Pero man ko nung Christmas yan. Sige na po, kunin mo na lang. Yun. Dahil sa mga kalyabe, marunong ako. Uy, abot. Ay, hindi ito pa oh. Oh, hindi yung abot eh. Lansa kasi ito eh. Mapapagalitan tayo ng homeowners. Yan, right. Alright mga kalyabe, so may bumili sa atin dalawang yellow pin, 4 na kilo, tapos dorado. Ayan, so lilinisin na rin natin para hindi na sila mahirapan maglinis. So yan na ngayon ang buhay natin ngayon. Yan, hindi langis ngayon ang hawak natin, kundi lansa ng isda. Ayan. Ayan, so ubos na yung ating yellow pin tuna. Ang natira na lang is dorado. Kasi yan mga kalyabe, yung dorado kasi hindi masyadong kilala dito sa amin. Yan. So ugas muna tayo ng ating lagayan. Ano to? Tanggalin mo yan. Gago ka, sinira mo pa. Oo, bukas pala to. Machine yun eh. Malutong. Pinipisil yun eh. Hindi ah. Pinipisil yun para magbukas. Hindi na ko makapit yun. Ayan. Bakit niya? Ang laki! Ang laki! Ayan. Malaki daw yung isda, sabi ng aking pamangkin.
Una muna tuna. Right. Ilang hiwa to? Ito na yun. Gusto nyo pag-slice na. Saka hindi ito mahirap i-slice, sariwa to eh. Hindi durog ng ano. Hindi durog ng laman. Ah. Ito na sa gilid. Kalis-kalis to. Hatiin pa ulo nito. Ang apdo ah. Ito? Ipisan mo. Yan. Buti na matalas ang kutsilyo. Bago yan. Nagamit yun. Kakatakot kutsilyo ay. Mama, bakit mga fish mo malaki ng tubig? Mama, Ako yung so ice. Hala. Kailan ka pumunta doon? Kagabi. Ayun, ano niya, huwag mong pulitin yung ano niya. Yung Itlog niya. itlog. Itlog na itan. Nan. Ano meron sa may itlog niya? Masarap yan tan. Ayoko. Hindi. Pag kumain ka nito, parang kumain ng milyon na isda. Yan. Anak niya yan. Iyo, kadiri. Bakit yung ice niyo, mama? Bakit may tubig? May so ice. Daming lamok ah. Ano yun? Ano? Langaw. Langaw. Itlog niya yan. Bakit nilalagay niya sa may ano? Hindi pantay. Expert mag-igaw. Mag-slice. Iihaw yan sa may ano? Pwede naman dyan, boy. Mama, iihaw yan sa may bahay nila Margie. At so pupunta tayo doon. Gusto ka? Let's ko nga ng lagayan doon. Hindi, matituta na. Right, mga kalyabe, ayan. Ayan, pamangkin ko. Shout out ka muna. May baby si Ethan. Kuya Lex, bakit sila meron mata na tubig? Hindi ka para matalino. Sino hindi matalino? Kuya Lex, Bakit? hindi niya alam kung may tubig yung ice. Eh, yung ice may tubig ba? May fish. Daming lamok ah.
Hatiin to, ulo. Tanggalin mo lang yung ulo. Tanggalin mo muna yung ulo niya. Asam. Mama, bakit Tigas. meron na yellow yung mga lamok? Mga colorful na rainbow. Yung kay Raymond, ihawin niyo doon eh. Wow, daming dugo. Masarap yung laman loob nito. Batang baho. Mama, mababasa ka. Mama, may iklog pa ba yan? Yun ang itlog. Puso. Ayoko na yan. Puso. Ah, sarap yan eh. Puso ba yan ang ano? Yan. Basta. Ito na lang. Linisin natin. Tanggalin mo lang yung ano lang kunin mo. Yan. Mama, yung iklog? Yan. Atay. Yan. Sa dumi na. Sa kanal lang, huwag dito. Once Basta, over. meron ka pa yun din, oh. Ay, mga pala. Kabila mo yung lagay. No. Oh. Mama, may iklog dyan. Mama, buhay pa yung mga isda. Pinatay nila. Ano kapag nilagay? Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Yung lapu-lapu. Yung isda. Mama. Diba puputa? Dito mo gusto. Sabi ko kay Kuya, kuha pa na may gayang siya. Sige, sige. Binta ka ng isda, wala kang dalang plastic para kakapunin. Load ka talaga. Malalaki. Hindi naman kailangan plastic pag malalaki. Right. Yan, nasasanay na. Unti-unti na. Nakakuha pa ko ng lagayan niya. Ayan, shout out sa ating mga mangingisda pala dyan sa South China Sea. Ayan, sila po yung lumalaot doon. At yan po yung kinuha natin. Ayan, kung naalala ninyo mga kalyabe, yung nasagasaan ng barko
na mangingisda doon sa West Philippine Sea ay yan po yung kinuhanan namin itong isda. Yan, hiwalayin na natin yan. Para mas maganda. Yun. Hatiin mo yan. Yung. Saan to? Yan, oo. Oo. Ikaw na. Alright. Diba may paa ka? So next is dorado. Ay mga kalyabe, sa mga mahilig sa kilawin, napakasarap din po ito sa kinilaw. Masarap din ito sa paksiw at saka sa sinigang. Saka so ganito tan yung tan kamay ng mga nagtitinda ng isda. Ganitong trabaho nila. Ginuhugas pa sa bitae. Yan, tanggalan natin kagad ng Kunin na lang ako ng hugas na naman. Ngayon, itong dorado, malaman nyo kapag sariwang sariwa, naglalaway-laway pa yung kanyang balat. Kapag wala na yung dulas na to, hindi na po siya sariwa. Pero maganda negosyo doon sa atin. Nagigil sila, no? Travel sa ring. Hatiin mo yan doon sa kanila. Hugas mo ito rin doon. Iyo, may dugo. Ay, biyakin pa to. Itlog. Atay. Tuloy naman ayun. Mama, yung lamok na yung kanyang galing. Saan doon? Nandun na. Duto. Saan? Ayan o. Hindi yan up doon. Atay ang ano niya, puso. Puso na maliit. Mama.
Nakakatakot kutsilyo eh. Baka dumula sa kamay natin. Right. Ito pa, yung sa kuha na atay. Yan. Yan lang. Alright mga kalyabis, so bali yung isda na nadala natin, nakuha natin kay paring Buddy is yung yellowfin tuna is 8.5 kilos at yung dorado is 10 kilos. So ito yung pinaka nabenta natin. Ang yellowfin tuna kasi binenta namin to ng 450 per kilo. So yung isa kumuha ng 4 na kilo sa tag 450 is 1.8. Ayan, tapos tatlong tag 1.5. Ayan, tatlong tag 1.5 is 3.825. Yung naging benta natin sa yellowfin. Tapos dito naman sa dorado, so ang total na nabenta natin sa yellowfin tuna is 3.825. Tapos dito sa dorado, ayan, 10 kilos, 2 kilos yung kinuha ng isa, 700. Yung isa is 2 kilos din, 700 din po. So bali 1.4. So ang total na nagkikita natin sa paglako is 5.225. Ayan. So yung puhunan nito, abangan po ninyo sa vlog ni paring Thinking Buddy. Doon siguro, baka doon niya may paliwanag kung magkano ang naging puhunan na doon sa ating inilakong isda. So dito sa dorado natin, may natira pa po tayo doon na 6 na kilo. So pag nabenta pa po natin yon, 6 times 7. Ayan. So yun ang magiging kita natin. May halagang 4,200 pa po tayo doon. So magiging total sales natin kapag yun ay naibenta times plus 4 ayan, 4,200. Kapag nabenta natin sa tag 350 per kilo pa rin yung dorado is ito ang magiging kabuuang sales namin. So 9,425. So alamin po natin, hindi ko pa alam kung magkano naging puhunan nito ni paring Thinking Buddy doon sa kanya, sa vlog niya. So siya kasi baka na-i-vlog niya to. Ayan. So abangan po ninyo kung magkano naging puhunan. So ako kasi ay yung nagbenta lang dito sa Cavite. So kinuha ko lang kasi yan doon dahil ako nga yung nagsabi na mabenta nga dito ang isda sa amin. Kaya yun, ito yung magiging total sales namin kapag nabenta na po yung lahat-lahat ng aming isda. So 9,425. So abangan po ninyo yung vlog natin vlog ni paring Thinking Buddy doon sa pagkuha niya ng isda kung magkano per kilo. At ito po ay sa akin, yung total sales lang po namin is 9,425 pesos. So bali 8.5 kilos na yellowfin tapos 10 kilos na dorado. So yan po yung magiging sales natin. So yung nagiging total sales natin sa paglalako ng isda. So palagay po natin ang puhunan dito is 4,000. So may kita po kaming 5,000. Alright, so yan lang po, estimated pa lang po yan. Kasi hindi ko po natanong kung masyado kay paring Buddy kung magkano naging puhunan sa lahat-lahat ng mga isda. At malalaman lang po namin yan kapag nagkwentahan na po kami mamaya or bukas pagpunta ko doon sa Caloocan. Alright. So yan mga kalyabe, no? Dito sa paglako ng isda, dito ko rin nasubukan kung gaano pala kahirap maglinis ng isda. Ayan. So para sa akin kasi bilang isang sanay na rin sa paglilinis ng isda at sanay na rin sa dagat, sa buhay dagat,
Kasi sa Palawan, ganun din. Malapit din po kami sa dagat. Sa Iloilo, ganun din po. Sa tabing dagat din po kami. At fishing din po yung aming laging ginagawa doon kapag nandun ako sa Iloilo. Nung time na nasa Iloilo pa po ako. So, hindi po ako nahirapan dahil medyo may alam tayo. Medyo marunong tayo maglinis ng isda. So, yan at napakaganda ng naging content natin. So, ngayon, abangan po ninyo, malay ninyo, divert na tayo ng ibang content muna. Hindi po mga kalyabe. Andyan pa rin po tayo sa pagmimikaniko. Ito ay para mabawi lang ang gastos ng gasolina sa pagbawat biyahe. So, ito, mga kalyabe, naging practical lang po tayo. Kasi, ang bawat biyahe po natin at bawat gastos natin, dapat may maibabalik din na pera sa atin. So, katulad yan, bibiyahe tayo, gasolina, kain, ayan. So, sa pagkain, baliwala yon, yung gasolina lang. So, doon sa gasolina, doon kami bumabawi. Kasi, hindi rin biro, yung bumibiyahe ka ng 6 to 8 hours para lang makarating ka doon sa kinukuha na namin ng isda. So, 6 to 8 hours, kung minsan inaabot pa yan si paring Tinky Buddy, lalo na pag si paring Tinky Buddy lang, inaabot pa po yan ng 10 hours ang kanyang biyahe. Kasi hindi pa mo masyadong sanay si paring Buddy at hindi niya pa po masyadong kabisado yung mga shortcut na daan. So, kapag ako kasama niya kasi, mas lalong napapabilis kami kasi may mga shortcut po talaga na pilit kong dinadaanan. So, kasi medyo hindi kasi ako masyadong gala. So, yan. Kaya doon ko minsan napapalaki yung gastos ng gasolina. So, kapag marunong ka sa mga shortcut, madali lang po ang biyahe. Kasi kung minsan, nung ako nga ang sumunod doon sa kanila, nagulat nga po sila. Dahil 4 hours lang po ang biyahe ko, nakarating na po ako ng Pangasinan. So, ayan mga kalyabe, at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli. Bye-bye.